GR number 21233 March 28, 2022. Ang kasong ito ay nagmula sa isang reklamo para sa illegal suspension, illegal dismissal, separation pay at diminution of benefits na inihain ng registrar laban sa university. Una siyang nagtrabaho sa university bilang isang chemistry instructor noong 1973. Noong 2003, siya ay hinirang na registrar ng paaralan. Ang kanyang appointment ay na-renew ng ilang beses. Sinabi niya na sa kanyang reappointment letter para sa terminong 2009 hanggang 2011, nagkaroon ng pagbawas sa kanyang sweldo. Ang kanyang pangunahing sweldo ay binawasan mula 33,319 na naging 26,658.20. Kaya sumulat siya sa Human Resource Director para humingi ng paliwanag. Ang presidente ng paaralan ang tumugon, at sinabi niyang hindi nagbago ang kabuoang sahod niya dahil pinili lang ng paaralan na hatiin ang halaga para ipakita ang halaga ng honorarium. Pagkatapos noon, ang empleyado ay nasuspinde, at ang kanyang trabaho ay tuluyang natapos dahil sa mga reklamo mula sa dalawang miyembro ng faculty na nagsasabing pinahintulutan niya ang ilang mga estudyante na dumalo sa seremonya ng pagtatapos sa kabila ng hindi kumpletong requirements. Ang mga pangyayaring ito ay humantong sa kanyang pagsasampa ng reklamo. Inamin ng empleyado na pinayagan niya ang ilang mag-aaral na sumali sa seremonya ng pagtatapos noong Marso taong 2009 kahit na hindi sila nakapasa sa ilan sa kanilang mga asignatura. Sinabi niya na ipinagpatuloy niya lamang ang pagsasanay ng mga naunang registrar. Nagpataw pa siya ng mas mahigpit na mga tuntunin sa pagtukoy kung kailan maaaring sumali ang mga hindi karapat-dapat na estudyante sa graduation. Idinagdag niya na pinahintulutan niya ang mga mag-aaral na ito na lumahok dahil sa makataong mga kadahilanan. Binanggit niya ang Student's Manual, na nagtatakda na ang paglalagay ng mga pangalan ng mga mag-aaral sa listahan ng mga kandidato para sa pagtatapos, ang kanilang larawan sa yearbook, at ang kanilang pakikilahok sa mga pagsasanay sa pagsisimula ay hindi magiging ganap maliban kung ang lahat ng mga kinakailangan ay nasunod at may special order number na inilabas ang Commission on Higher Education, CHED. Sinabi niya na hindi isinasaalang-alang ng management ang kanyang paliwanag at sa halip ay nabigyan siya ng notice of charges noong ika-20 ng Enero taong 2010. Tumugon siya sa notice, iginiit niya na ang batayan ng abiso ay hindi talaga ang mga liham na reklamo kundi mga liham lamang na humihingi ng paglilinaw sa patakaran ng paaralan tungkol sa pagtatapos. Ang paaralan, bilang depensa nito, ay nagpahayag na ang pagkakasuspinde ng empleyado at tuluyang pagkatanggal ay dahil sa matinding maling pag-uugali na nagresulta sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa. Dalawang miyembro ng faculty ang nagsabi na ilang estudyante ang pinayagan ng empleyado na sumalin sa graduation sa kabila ng hindi pagsunod sa mga kinakailangan. Dahil dito, ipinag-utos ng Pangulo na magsumite ng ulat hinggil sa usapin. Ang mga kinauukulang miyembro ng faculty ay nagsumite ng mga ulat na pinangalanan ang 4 na mag-aaral na pinayagang makilahok sa kabila ng pagkabigo sa ilan sa kanilang mga asignatura. Ang administrative manual ng paaralan ay nagsasabi na ang registrar ng paaralan ay naatasang A. Magsagawa ng regular na pagsusuri ng mga paksa at mga kredito na nakuha ng mga mag-aaral at payuhan sila tungkol sa mga kakulangan. At B. Ipatupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos, gayon din ang paghahanda ng listahan ng pagtatapos para sa pag-aproba at pangangasiwa ng mismong seremonya. Kaya naman, nagbigay ng notice of charges sa empleyado para sa gross misconduct, tampering of school records, at sadyang paglabag sa tiwala at kumpiyansa o matinding kapabayaan. Kasabay nito, inilagay siya sa ilalim ng preventive suspension sa loob ng 30 araw. Bagaman, isinumite ng empleyado ang kanyang tugon sa paunawa, tumanggi siyang dumalo sa pagdinig ng ad hoc committee. Idinaos ang isa pang pagdinig at dumalo ang empleyado sa pagkakataong ito. Ang ad hoc committee ay nag-deliberate at pagkatapos noon ay nagrekomenda ng pagwawakas ng kanyang trabaho para sa matinding maling pag-uugali at sadyang paglabag sa tiwala at kumpiyansa. Naglabas ang Pangulo ng Notice of Termination noong February 2010. Para maging valid ang dismissal sa trabaho, dapat sundin ang substantive at procedural due process. Ang substantive due process ay nagbibigay na ang empleyado ay hindi dapat tanggalin ng walang makatarungan o autorisadong dahilan gaya ng itinatadhana ng batas.
Ang procedural due process sa kabilang banda ay nagtatakda ng pagsunod ng employer sa pamamaraang itinakda ng labor code at mga kaugnay na tuntunin. Kung walang makatarungang dahilan, o ang kabigwang sumunod sa substantive due process, ang pagpapaalis ng employer sa isang empleyado ay nagiging ilegal at nagbibigay ng karapatan sa empleyado na maibalik sa trabaho nang hindi nawawala ang mga karapatan sa seniority at iba pang mga pribilehiyo, buong back wages kasama ang mga allowance, at sa iba pang mga benepisyo o ang kanilang katumbas na pera na nakalkula mula sa oras na ang kabayaran ay ipinagkait hanggang sa oras ng aktwal na pagbabalik. Isinasaad ng batas ng kaso na ang maling pag-uugali ay isang hindi wasto o maling pag-uugali. Ito ay isang paglabag sa ilang itinatag at tiyak na tuntunin ng pagkilos, isang ipinagbabawal na gawa, isang pagwawalang bahala sa tungkulin, sinasadya ang pagkatao, at nagpapahiwatig ng maling layunin at hindi lamang pagkakamali sa paghatol. Upang makabuo ng isang wastong dahilan para sa pagpapaalis sa ilalim ng labor code, ang pag-uugali ng empleyado ay dapat na seryoso, na ganoong kalubha at pinalubha na katangian at hindi lamang walang halaga o hindi mahalaga. Ang maling pag-uugali ay dapat na nauugnay sa pagganap ng mga tungkulin ng empleyado na nagpapakita sa kanya na hindi karapat-dapat na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa employer. Dagdag pa, ang kilos o pag-uugali ay dapat na ginawa ng may maling layunin. Sumasang-ayon ang korte na ang empleyado ay nakagawa ng malubhang maling pag-uugali sa pagpayag sa mga hindi karapat-dapat na mag-aaral na magmartsa. Nilabag niya ang isang itinatag na patakaran sa paaralan na itinataguyod sa isang memorandum na inilabas ng unibersidad.